Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin at suportahan din po ang channel natin. Maraming salamat din sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yun lang, simulan na po natin to. Magandang araw o gabi, Sir Alex. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Loloy. Ibabahagi ko lang ang aking maikling karanasan na hindi ko talaga nakakalimutan. Nagsimula ang pangyayaring ito noong mga panahong 13 anyos pa lang ako, first year high school. Pero magpasa hanggang ngayon, malapit ng mag-40 anyos, sariwa pa rin talaga sa aking alaala. Nakatira kami sa isang baryo na hindi ko na lang papangalanan para iwas na lang po sa anumang issue. Sa lugar namin, mayroong pamilya na usap-usapang mga lahi di umano ng aswang. Nasa gilid ng palayan ang kanilang tahanan, 2 palapag at may silong. Di kalayuan mula sa kanilang bahay, may daanan doon na shortcut papunta sa kalsada kung saan kami sumasakay ng jeep. Malayo yun, sir. Sa tansya ko siguro nasa 2 kilometro rin. Araw-araw, naglalakad ako para sumakay ng jeep papunta sa paaralan. Sapagkat nung time na yon, hindi pa kasi abot ng jeep yung lugar namin. May iilang tricycle naman na bumabiyahe, pero mahal ang pamasahe at kailangan puno muna bago lalarga. Ang jeep ay mura lang ang bayad. 1.50 pa nung time na yon kung hindi ako nagkakamali. Kaya kahit malayo, tinitiis ko talaga na maglakad para makapasok sa paaralan. At isa pa, wala rin po kasi kaming sapat na pera noon. Ang hanap buhay ng aking mga magulang ay hamak na magsasaka lang. At yun na nga po, 2 ang pwedeng madaanan papunta sa sakayan ng jeep. Sa kalsada na daanan ng mga tricycle at sa shortcut na madadaanan naman yung kabaryo naming usap-usapan na lahi di umano ng mga aswang. Mas malapit sa shortcut, kaso iniiwasan namin nung time na yon kasi bantog sila sa lugar namin. Hanggang sa isang hapon noon, may nakasabayan akong naglalakad pa uwi sa amin na kapitbahay lang din. Doon siya dumaan sa shortcut. Ako naman sumabay na rin sa kanya. At nung makalagpas na kami sa bahay nung sinasabi nilang lahi ng mga aswang. Kuya, di ba po sabi nila aswang daw yung mga nakatira dun sa nadaanan nating bahay? Ay, hindi naman siguro. Kasi matagal na akong dumadaan dito. Hindi ko naman nakitang may aswang dyan. Ganun po ba? Sabi kasi nila aswang daw yung lola. Kaya hindi ako masyadong dumadaan dito kapag hapon. Hindi. Huwag kang maniwala dyan, bata. Kasi kung totoo yung mga sinasabi na yan, inaay na sana kaming dumadaan dito, di ba? Oo nga po, no? Ibig sabihin hindi pala totoo yung mga chismis dito sa baryo? Kung ako sa'yo, unahin mo yung pag-aaral mo, bata. Magsikap ka hanggang makatapos. Huwag yung aswang kasi hindi yan totoo. Sige po, kuya. Maraming salamat. Simula noon, palagi na akong dumadaan sa shortcut. Tama nga naman si kuya kasi wala naman akong nakitang aswang doon. Ang lagi ko lang namamataan ay yung matanda na laging nakatanaw sa palayan sa bintana na sinasabi nilang yun daw talaga ang aswang. Fast forward tayo, Sir Alex.
Fourth year high school na ako nito. Nang mga panahong yon, abala na sa mga aktibidad sa paaralan. Isang araw, nakita ko na lang na may nakaburol na sa bahay nung sinasabi nilang lahi ng mga aswang. Nalaman ko na lang napatay na yung matandang laging nakatanaw sa malayo sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay nila. Minsan, gabi na akong nakauwi nun, Sir Alex, dahil prom namin sa paaralan. Siyempre maayos ang pananamit ko nun dahil formal yon, tapos meron din po akong guro na pinopormahan. Kahit malaki yung hiniram na damit, talagang ginawa ng paraan para hindi magmukhang kingkoy. So hayon na nga po, hindi ko na lang pahahabain, Sir Alex. Pagka-uwi ko, walang ibang masakyan kundi jeep na lang dahil wala ng tricycle ng mga oras na yon kasi nga gabi na. Siyempre, naglakad ang gwapo. Kahit walang mga poste ng ilaw sa daan, ayos lang gawa ng maliwanag ang sinag ng buwan ng gabing yon. Nalagpasan ko na ang bahay nung sinasabi nilang lahi ng mga aswang. Pagdating sa may kawayanan, tumindig ang aking mga balahibo. Hindi naman po humarang yung mga kawayan sa daan, sir, tulad ng mga naririnig natin sa mga kwento. Kaso, may kaluskos akong nauulinigan sa ilalim ng mga puno at may parang humihingal doon na tipong nahihirapan. Makaraan ng ilang sandali noon, pagkalagpas ko sa kawayanan, pagkalingon sa likuran, bigla na lang pong lumabas ang isang taong hubot-hubad na galing sa ilalim ng mga puno. At walang kung ano-ano, hinabol ako nito. Ako naman, Sir Alex, nabigo ng gabing yon dahil matigas pa ang tuhod. Wala na rin kung ano-ano, umaripas na rin po ng takbo. Kaso ilang minuto lang, naabutan talaga ako ng lalaki. Buti na lang talaga, Sir Alex, nasa tapat na kami ng bahay ng Mananggiti. Kaya nung pagkasigaw ko ng tulong, lumabas kaagad yung mga taong nakatira roon. Kung hindi, baka kung ano na po ang nangyari sa akin. Paano kasi? Sinakal ako ng lalaki, Sir Alex, na tingin ko po ay isang aswang din dahil pulang-pula ang mga mata nito at nananayo ang buhok sa ulo. Parang superhero nga na Wolverine, sir, kasi wala nang buhok yung gitna ng kanyang ulo. Bale, sa gilid na lang. Kitang-kita ko talaga sapagkat nailawan siya ng flashlight ng mga taong sumaklolo sa akin. Walang iba kundi yung anak ng matandang na mayapa na natawagin na lang natin sa pangalang Toto. Hinabol ito ng mga tao pero hindi nila naabutan. At dahil nakilala ko nga, kinabukasan nun ay pinuntahan ng mga tao kasama sina Papa ang bahay nito. Pagdating doon, tumanggi ang mag-anak sa paratang dahil anila wala naman daw yung lalaking pinagbibintangan ko nang mangyari yung insidenteng yon. Kaya wala ring nangyari sa kaso dahil hindi umamin yung suspetsyado. Sa huling bahagi, Sir Alex, may umugong na balita noon na bago raw pala namatay yung matanda, si Toto ang tumanggap sa pagkaaswang nito. Agresibo pa umano, hindi nakukontrol ang sarili nung time na mangyari yun sa akin dahil nga bago pa lang naging aswang. Ganon pa man, Sir Alex, pasalamat ako dahil wala naman pong nangyari sa akin na masama. Pero yung mga magulang ko po at kamag-anak, galit na galit kay Toto. Pinagbantaan nila ito na kapag uulitin sa kahit na sino man ang kanyang ginawa sa akin, hindi na nila ito palalagpasin. Hindi na nila idadaan sa barangay. Kaya hayon, umalis na lang si Toto sa lugar namin. At yun na po, sir, ang aking maikling kwento. Sana'y mabigyang pansin nyo rin po ito at maibahagi sa channel nyo. Hanggang sa muli, Loloy ng Mindanao.
Mapagpalang araw sa iyo, Sir Narrator, pati na rin po sa lahat ng tagapakinig ng programa nyo. Itago mo na lang po ako sa pangalang Cordapia, 35 anyos, may 4 na anak at mula sa isang lugar sakop ng Agusan del Norte. Hindi ko na lang ilalahad ang aking tunay na pagkakakilanlan at kung saan eksaktong lugar ito nangyari. Sa kadahilan ng kapitbahay lang po namin ang aswang. Taong 2013, ng mga panahong yon, nakatira pa kami sa puder ng aking biyanan. Yung bahay nila, kasalukuyan nun na inaayos at kinokongkreto. Sa gilid ng silid o yung kwarto namin, sa labas, may puno ng santol na hindi naman masyadong dikit. Mayroon kaming kabaryo sa naturang lugar na usap-usapang aswang. Tawagin na lang po natin sa pangalang Mokong. Minsan isang araw, galing grocery, tinanong ako ng driver ng sinasakyan kong tricycle. Kapitbahay mo pala si Mokong Cordapia? Opo, Manong. Kilala mo rin pala siya. Paanong hindi kapitbahay namin sila sa lugar namin. Alam mo ba? Mangtas ang nanay niyan dun. Bantog na aswang yun. Bago namatay, sabi ng mga taga roon, si Mokong daw ang tumanggap ng binhi ng pagkaaswang nun. Kaya pala. Pero wala namang problema sa kanya, Manong. Wala rin namang napapabalitang may inaswang siya dito. Oo, pero di natin alam kung ano yung nasa utak nila, di ba? Kaya kayo, mag-iingat kayo dyan. Sige po, Manong. Salamat. Sagot ko kay mamang driver na halatang hindi naman nag-aalala. Sabi nga nila, mas mabuti pa raw na makakapitbahay ka ng wakwak kesa sa magnanakaw. Kasi ang mga aswang daw hindi nananalo ng kapitbahay. Ang magnanakaw, walang pili. Kahit sino pa yan basta mangangati ang kamay. Kahit magkakilala kayo, nako, kapag sinusumpong ay talagang magnanakaw yan. Ngunit simula nung may naging karanasan ako sa kapitbahay naming aswang, hindi na talaga ako naniniwala sa kasabihang yan at ako mismo ang makakapagpatunay dyan. Ganito po kasi yun, Sir Alex. 3 kaming magkakapitbahay na buntis noon, pero ako yung pinakamaliit ang tiyan dahil 2 months pa lang akong pregnant. Isang araw, nagtataka na lang ako sa kilos ng kapitbahay naming si Mokong kasi sa tuwing magkikita kami o magkakasalubong sa daan, parang aligaga ito at hindi mapakali. Pag kinakausap ay parang palaging galit. Hindi naman siya ganun dati nung hindi pa ako buntis. Binaliwala ko na lang din dahil sabi nga nila, mas mabuti pa ang kapitbahay na aswang kesa sa magnanakaw. Kahit sa syudad kami noon nakatira, kinaugalian na po namin ang maagang matulog dahil may pasok pa ang mga bata. Minsan isang gabi, nagising ako dahil ang ingay ng bubong naming yero. Parang may nagbabarena sa ibabaw at sobrang ingay talaga. Pagtingin ko sa orasan, 9:00 pa lang ng gabi kaya sinundot ko ng walis yung bubong. Tapos, nung nawala ang ingay ay natulog ulit. Subalit hindi lang isang beses nangyari yun, sir, kundi gabi-gabi na talaga akong ginagambala ng tunog sa bubong. Hanggang sa isang beses noon, ginising ko na talaga ang aking asawa. Ngit, ang ingay ng bubong oh, may aswang. Ang sagot lang nito, huwag ka maingay, matulog ka na. Ano? Hindi ko alam kung saan ako magagalit. Kung sa aswang ba na nanggagambala o sa asawa ko na sinagot lang ako ng ganon. Hanggang maya-maya nun, dagdag na sabi niya, sanga lang daw ng puno ng santol na sumasayad sa yero. Imposible ka ko kasi ba't ngayon lang namin naririnig ang ganon matagal na ang puno ng santol doon. Kinabukasan dahil hindi talaga ako kumbinsido, sinipat ko yung bubong namin. Hindi naman nakasayad sa yero yung mga sanga ng santol, kaya mas lalong nagduda ako. Hanggang sa isang gabi pa,
naulit yung nag-iingay sa ibabaw. Pero nung time na yon, 2 pusa na nag-aaway. Nagdala na ako ng sundang o itak noon sa kwarto. Pagkatingala, nakakaloka lang kasi yung 2 pusa, sir, nakatitig sa akin. Naalimpungatan ako noon dahil sigaw na pala ng sigaw yung aking binan. Kanina pa raw kami ginigising pero ang tagal nagising. Hindi naman siya makapasok sa loob kasi nga nakalak ang pinto. Dali-dali na akong bumangon at hahatawin na sana ng itak ang 2 pusang walang kurap-kurap ang mata. Kaso hindi pa ako nakaakma. Nagsipulasan na ang mga walang iya. Yun po, sir, ang huling pangyayari bago ako nakunan. Kinabukasan nun, sabi ng pamangkin ng asawa ko, palagi raw siyang nakakakita ng ibon tuwing gabi sa sanga ng santol sa may bubong namin. Doon po kasi ito sa labas naglalagi, nagse-cellphone at gabing-gabi na papasok ng bahay. Di rin kasi yun naniniwala sa aswang sapagkat wala raw sa kanilang relihiyon. Nalaman ko rin sa mga kapitbahay na buntis na sa kanila raw unang pumupunta ang aswang. Kaso nagsusunog ng goma yung kanilang mga asawa kaya umaalis ang impaktong ito. Kami lang ang hindi nagpapausok noon dahil di ko pa alam ang mga pangontra sa aswang nung time na yon. Di kagaya ngayon, sir. Kahit papano ay may nalaman na rin dahil sa kakapakinig ng mga aswang stories. Balik tayo sa kwento. Araw ng Martes, nagpapaprenatal ako noon. Nagtaka yung midwife kasi wala na raw siyang naririnig na heartbeat ng bata sa loob ng aking tiyan. Siyempre ako naman, talagang kinabahan din. Pinapabalik niya ako kinabukasan dahil may doktor na raw. Kaso hindi na po ako nakabalik, sir, dahil pumutok na yung panubigan ko na may kasamang kaunting dugo. Hanggang pagkasabado, wala na. Lumabas na talaga yung baby ko, sir, na walang buhay. Nakakaawa nga kasi lasog-lasog yung inunan. Ayon sa aking papa, inawok daw. Ang ginawa niya, inilibing sa silong ng aming bahay ang bata at aabangan daw niya pagkagabi ang aswang dahil paniguradong babalik ito. Umuwi kasi kami noon sa bahay namin, sir, tapos umuwi rin kaagad kina binan. Kinabukasan, bumalik ako sa amin at tinanong si mama kung binantayan ba ni papa ang aswang at kung success ba ang kanyang naging plano. Excited akong marinig ang sagot ni mama at ang sabi niya sa wikang Bisaya, kung saon man pagbantay ana nga, nahubog man na gabi eh. Way klaro, palahubog dako. Paanong magbantay yan eh, nalasing yan kagabi. Ang labo, lasinggero. Akala ko pa naman nahuli niya ang aswang. Sa sinabi ni mama, natawa na lang ako. Pagsapit ng hapon, umuwi na kami sa biyanan ko. Ako lang mag-isa sa bahay noon habang abala sa paghuhugas ng pinggan nang biglang dumating yung aswang na kapitbahay namin. Nasa bungad ito ng pinto at nagtatanong kung ano raw ang resulta. Ako naman nagulat, hindi nakasagot. Yun bang reaksyon, sir, na hindi alam ang gagawin kasi di ko rin talaga alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Kapansin-pansin sa mukha ni Mokong na maaliwalas at tipong sobrang saya. Hindi na katulad ng dati na parang galit at balisa kapag nagkakausap kami. At nung sinabi ko kay Papa ang tungkol doon sa tanong niya, galit na galit ang aking ama. Aniya, ang ibig daw sabihin ng tanong ng aswang ay kung nakunan ba ako. Sa sinabi ng Mokong na yon, naniniwala kami na siya talaga ang aswang na laging nanggagambala sa akin noon at siya malamang sa malamang ang may kagagawan kung bakit ako nakunan. Pero dahil wala naman po tayong sapat na ebidensya, wala ring nagawa. Ganun pa man, ang mga karanasan kong yun, sir, ay nagsilbing aral din po sa akin. Sa lahat ng oras, dapat pala talaga tayo nag-iingat lalo na kapag
alam mong may nakatirang aswang sa isang lugar. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na talaga ako naniniwala sa kasabihan na mas mabuti pa ang aswang na kapitbahay kesa sa magnanakaw. Hanggang sa muli, Ordapya ng Agusan del Norte. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.